Minamahal na nobyang iglesia, Abril 20, 2024. Magandang umaga. Ang mga agila ay nangangalap ng liham mula sa Jeffersonville, Indiana. Narito ang aking kapatid kay Kristo at ang propita ng Diyos, kapatid na Joseph Branham. Sinabi ng kapatid na Branham na tinawag siya ng Panginoon na isang propeta. Sinasabi ko ito dahil ako ay isang ganap na mananampalataya sa tape ng Ebanghelyo. Naniniwala ako lahat ng sinasabi sa bawat tape ay totoo. Narito ang liham ng mga agila. Minamahal na nobyang iglesia. Ang anak ng tao ay dumating at ipinahayag ang kanyang sarili sa laman ng tao sa kanyang nobya. Sinabi niya ito, pinaniniwalaan natin ito, at pinatunayan niya ito. Tayo ang kanyang nobyang iglesia na naghanda sa ating sarili sa pamagitan ng pakikinig at paniniwala sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Magkakaroon na muling pagkabuhay ng mga patay. Patunayan niya ito. Magkakaroon ng pag-agaw ng iglesia. Patunayan niya ito. Magkakaroon ng milenyo. Patunayan niya ito. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Papatunayan niya ito dahil sinabi ng kanyang salita. Tayo na ang dadating doon. Papatunayan niya ito. Tayo ang naging bahagi ng salitang ito. Itinakda niya tayo na doon. Magkaroon ng pag-agaw sa pamagitan ng kanyang kaalaman sa simula pa lamang at walang makakapigil dito. Pupunta tayo doon. Sinusubukan ni Satanas sa mahabang panahon na pagdudahan ang mga tao sa isang salita lamang na binigkas. Huwag mong gawin yun. Maniwala ka sa bawat salita. Dapat mong paniwalaan ang bawat salita na riyan. Ito ay hindi salita ng propeta. Ito ay salita ng Diyos na naitala at nakaimbak sa mga tape. Ang mataas na pari, ang obispo, ang kardinal, ang pastor, Diyos, bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Ano natin malalaman ito ay salita ng Diyos? Sinasabi niya ito. Pagkatapos ay pinatunayan niya ito. Pinatutunayan niya ang kanyang salita. Dapat mong paniwalaan ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Pinatunayan niya na ito ang kanyang salita sa mga tape. Pinatunayan niya na si William Marion Branham ay ang kanyang ikapitong anghel na mensahero, ang tinig ng Diyos para sa ating panahon. Lahat ng hindi naniniwala sa mensahe at sa mensahero ay mapapahama. Ngayon, hindi lang ako eksakto makipag-usap sa audience na ito. Ito ay nakatape, kita nyo? At napupunta ito sa buong mundo. Naiintindihan ba ninyo, mga tao sa mundo, na ang isang salita, hindi isang pangungusap, hindi isang talata, isang salita, iyon lang ang hindi paniniwalaan ni iba. Siya ang salita at tayo ay bahagi ng kanyang salita. Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito, upang kumpirmahin ang ating lugar sa buhay, upang paniwalaan ang bawat salita, upang manatili sa salita, upang ituro ang nobya sa bawat salita na nasa mga tape. Sa ating panahon, ang anak ng tao ay nahayag na. Siya ay sumapi sa simbahan sa ulo. Pinag-isa ang kasal ng nobya. Dumating na ang tawag ng nobyo. Ang anak ng tao ay naparito sa laman ng tao upang pagsamay ng dalawa. Siya ang salita. Tayo ay kanyang salita at ang dalawa ay nagkakaisa. Kakailangan nito ang pagpapakita ng pagsisiwalat ng anak ng tao. Hindi isang klergo, si Jesus Kristo ay bababa sa laman ng tao sa gitna natin at gagawing totoo ang kanyang salita na pag-iisa nito ang iglesia at siyang bilang isa ang nobya at pagkatapos sa hapunan ng kasal. Amen. Ang pagpapakita ng salita ay magbubuklod sa nobya. Ipinakikita nitong muli ang anak ng tao, hindi ang mga teologo ng simbahan. Ang anak ng tao, ang salita at ang simbahan ay nagiging isa. Naman ang ginawa ng anak ng tao ay ang salita. Kami ang kanyang nobya at gagawa ng parehong bagay. Kami ay nagkakaisa ng banal na espiritu
ng kanyang salita, ng kanyang tinig at nag-aayos na pumunta sa hapunan ng kasal. Pinag-isa tayo ng salita at ang dalawa ay naging iisa. Sinasabi natin, ang mga tape, ang mga tape, ang mga tape. Dapat ninyong patugtugin ang mga tape sa inyong mga tahanan, sa inyong mga simbahan. Pinupuno kami ng pagbibigay diin sa pagpatugtog ng tape. Bakit natin masasabi ang ganyan? Sino nagsasalita sa atin sa mga tape? Ngayon, alalahanin, hindi si Jesus ang nakikipag-usap kay Abraham doon. Ang nakaunawa ng mga iniisip sa isip ni Sarah sa likod niya. Hindi yun si Jesus. Hindi pa siya ipinanganak. Ngunit ito ay isang tao sa katawang tao na tinawag ni Abraham na Elohim, ang dakilang makapangyarihan. Kung naniniwala ka na ang anak ng tao ay nahayag sa ating panahon, nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng mga labi ng tao, paanong hindi nakikita ng sinumang ang kahalagaan ng paglalagay sa boses na iyon bilang pinakamahalagang boses na dapat mong marinig? Hindi ko pinupuna ang iba na hindi nakikita at naniniwala sa ating pinaniniwalaan. Sila ay ating magkapatid, ngunit ako ay sobrang kontento, sobrang sigurado. Ito ang ibinigay na paraan ng Diyos para sa kanyang nobya. Wala akong ibang magawa. Para sa akin at sa aking bahay, ang pagpindot sa play, ang tanging daan. Muli kong inanyayahan ang mundo na lumapit at makiisa sa atin. Linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Gaya ng ating naririnig, pagpapatunay sa kanyang salita, 64-0816, Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 24. San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 43. San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15. San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 30. San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 49. San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. San Juan, Kapitulo 5, versikulo 19. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Roma, Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 22. Una Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16. Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Unang mga hari, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 3. Joel, Kapitulo 2, versikulo 28. Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Malakyas, Kapitulo 4. Ipupost namin ang scripture video nito sa channel nito bukas sa serbisyo. Mangyaring mag-subscribe at pindutin ang kampana para sa abiso. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info